Hello everyone, for those who are new to my YouTube channel, my name is Emily from Philippines. I am married and we have one son. He is 18 years old. Before I came here in the United Kingdom, I worked as a live-in caregiver for 8 years in Israel. I used that experience so I can move here and get my family. By the grace of God, we've been living together for 2 years now here in England. The reason I created this vlog for you to be aware, especially for those who are planning to move here in United Kingdom. On the 12th of May, the Prime Minister here in UK announced about immigration reforms outlined in a white paper, aiming to reduce net migration and focus on higher skilled migrants. We risk becoming an island of strangers. Every area of the immigration system, work, family and study, will be tightened up so we have more control. English language requirements across all routes, including for dependents. Now, make no mistake, this plan means migration will fall. Okay, so ano po ba ang ibig sabihin ng white paper? Ang white paper po ay proposal pa lamang po iyan. And lahat ng babanggitin ko, nakalagay po yung link para meron po kayong reference ng mga sasabihin ko. So, ang title po ng white paper ay Restoring Control over the Immigration System na umaabot ng 80 pages. So, hindi ko yan babanggitin lahat kasi aabutin tayo ng ilang oras kung i-explain ko po lahat. Bali, magpo-focus lang po tayo sa pinaka-summary at bilang mga OFWs kung saan tayo maaapektuhan. So, ito po ba ay good or bad news? Ito po ba ay nakakakaba? So, before we continue, if you are new to my YouTube channel, please do subscribe and don't forget to ring the notification bell so you will be updated every time I will upload new videos. Okay, saan po ba nagsimula ang lahat? Napansin po kasi ng Home Office or ng UK government na biglang taas ang mga immigrants dito na umaabot ng 906,000 noong June 2023. So, napansin nila na 4 times ang itinaas ng mga immigrants way back nung wala pang pandemic. Biglang tumaas yung immigrants nung after the pandemic. And sinisisi nila yung dating government kasi hinayaan nilang lumobo ang mga immigrants dito. Dahilan upang ma-overwhelm ang mga public services like hospitals, schools, and yung mga houses. Siyempre, the more na mas maraming immigrants na pumupunta rito, mas marami na hospital or mas marami ang kailangan magpa-check up, mas maraming yung mga anak namin kailangan pumasok sa school. Kaya hindi sila masaya sa naging outcome ng paglobo ng mga imigrante dito, due to increased pressure on public services. Okay, number 1 na proposal po nila ay no more new care worker outside UK. And plano nilang i-close ang pagbibigay ng visa, ng sponsorship sa 2028. So, kung i-close na po nila ang care worker visa by 2028, sino na yung papalit or sino na yung kukunin nila ng mga carer or caregivers or yung mga nagtatrabaho sa healthcare? So, gusto nilang mag-focus at i-train yung mga tao dito, especially yung mga British. Gusto nilang mag-invest ng skills at training sa mga British young people. Magpo-focus daw sila ng pag-hire ng mga immigrants sa mga degree holder. So, itatakal po natin yan maya-maya. Number 2, those already here in the country, they will be able to apply for extensions until 2028. So, yung mga nandito na po, hindi naman po maapektuhan or hindi naman sila mawawalan ng trabaho kasi ma-extend pa naman daw yung kanilang mga visa hanggang 2028. So, number 3 naman po, the ILR for skilled worker will be increased from 5 years to 10 years. So, nadoble na po. Yung ibig sabihin po ng ILR sa mga bago po sa YouTube channel ko ay permanent resident po yun. So, dati po, after 5 years na paninirahan dito, pagtatrabaho dito, pwede ka na mag-apply ng settlement para maging permanent resident ka na dito. And yung proposal ngayon, gagawin nilang 10 years
So, ano po ba yung dahilan nila? Bakit gusto nilang doblehin? Kasi, di ba, ang dumating po dito ay almost 1 million. So, after 5 years, lahat ng dumating dito mag-a-apply na ng ILR. So, pagka nakakuha ka kasi ng settlement sa isang bansa, marami ka ng benefits na makukuha. So, yun yung hindi nila napaghandaan at hindi nila kayang i-provide daw sa mga mag-a-apply ng ILR in the next few years na. Kasi yung mga dumating na 2023, so 2028, mag-a-apply na yan lahat. So, hindi nila napaghandaan yun. So, gusto nilang doblehin. And in a current law dito, after ILR, pag ILR ka na, mag-aantay ka lang ng 1 year para makapag-apply ka na ng nationality. Kapag naging citizen ka na dito, open na lahat, makukuha mo na yung mga benefits na nakukuha ng mga British. So, yun po yung hindi nila napaghandaan, kaya gusto nilang doblehin yung duration ng pag-a-apply ng settlement. So, yun po yung explanation nila sa white paper kung bakit gusto nilang doblehin ang application ng ILR. So, syempre, bilang baguhan dito sa UK, hindi yung maganda para sa amin kasi magastos. Unang-una magastos kasi every extended ng visa ay kailangan namin magbayad. Plus, meron pa kami mga dependents. So, nakadepende pa kung ilan pa yung anak mo. Kaya, hindi yun maganda para sa aming mga baguhan dito. And number 2, may mga benefits ka na dapat na makukuha kapag nakakuha ka na ng ILR, pero dahil dodoblehin nila, matitenga. Example, para mas maintindihan nyo po sa mga wala po dito sa UK, may magka-college akong anak. So, hanggat hindi pa ako PR na nanay niya, after college niya, makaklassified siya as international student, which is napakataas ng tuition fee dito. Alam naman po natin na pangmayaman lang ang nakakapag-aral dito sa UK. Pero kung ako ay PR na, kung ako ay ILR na, magiging eligible na yung anak ko sa student loan. Ako na main applicant, 5 years yung kontrata ko sa pagiging caregiver, pagiging carer. Pagka nakakuha ako ng ILR, pwede na akong mag-apply ng any jobs. Pero dahil dodoblehin nila yung duration na pag-apply ng ILR, hindi pa ako pwedeng umalis bilang carer. Isa yun sa mga negative. Number 4, English requirement from B1 to B2. Tinaas nila yung language level ng mga main applicants. Dati kasi nung pumunta kami dito, B1 lang. Tapos ginawa nilang B2. And applicable din po ito sa mga makukuha ng PR. So, yung English requirement na yan, madali na po yan kasi araw-araw tayo nakipag-usap sa mga alaga natin, sa mga colleagues natin. So, madali na po yan. And number 5, dependents must have English requirement. So, at least A1 level daw. Pero kung mag-extend daw or kukuha ng ILR, it should be A2 na raw sila. So, dati po kasi, yung mga dependents namin, pag kinukuha namin sila, wala pong English test. Hindi sila kumukuha ng English test. Pero ngayon, kailangan na raw. Requirement na po yun. Isa yun sa mga proposal po nila. Okay, number 6 naman po, low-wage skilled worker will no longer bring their dependents. So, pinatupad na po ito last year, April 2024 last year, na yung mga papunta dito ay hindi na allowed na makuha ang family. So, number 7 naman po, para sa mga student visa, sa mga mag-aaral dito sa UK, could only apply those top-ranking universities which are from global rank of 600 in the world. Otherwise, there will be additional scrutiny. Ito yung mga, alam naman po natin, yung mga anak mayaman sa atin sa Pilipinas na gusto magtrabaho dito. Example ko lang to Bawa yung anak ni Pacquiao, anak ni Aga Mulak at ni Charlene Gonzalez. Kailangan sila ay galing sa kilalang mga universities or mga kilalang colleges bago makapunta dito. Kung hindi daw, kailangan nilang magbigay ng additional na requirements. So, tayo mga OFWs, hindi tayo masyadong dito, hindi affected dito, pero gusto ko lang pong itackle din para maging aware din po kayo. Pero kung gusto nyong mabasa lahat, nandun po sa white paper na ilalagay ko ang link sa baba.
Okay, next naman po, graduate route visa. For those international students, after they graduated and complete their degree, they are allowed 2 years to live and work in the UK. Pero ngayon, ginawa ng 18 months. Binabaan na nila to find a job, then go on the skilled worker and spend 5 years, then get ILR, then they could apply for nationality after 1 year. Okay, in other words, kung international student ka, after mo makagraduate at makakuha ng degree, meron kang 2 years. Yun yung current situation here, current law. Meron kang 2 years na ilalagi dito para makahanap ng trabaho. And then, from student visa, magiging skilled worker visa na yung visa mo, yung category mo. And then, parang kami, mag-spend ka ng 5 years, get ILR, then they could apply for nationality after 1 year. Pero ngayon, ginawa ng dinikris na ng 18 months. So, parang ano to sa kanila, advantage ito sa mga international students. Okay, number 9 naman, they will focus now on RQF or degree holder. Ang ibig sabihin ng RQF ay Regulated Qualifications Framework or Bachelor's Degree. So, gusto nilang itigil yung care worker visa kasi sobrang dami na raw and magpo-focus sila sa mga degree holder. So, sila yung mga gusto nilang bigyan ng mga visa, yung meron daw pakinabang sa economic ng UK. Yan. So, basahin nyo na lang po yung white paper. Number 10, asylum. So, sa mga hindi po aware kung ano yung asylum, sila yung mga umalis sa kanilang bansa dahil nanganganib yung buhay nila. Halimbawa, may giyera dun. So, pero mas kilala sila sa tawag na refugee. And pumupunta sila dito sa UK para humingi ng protection. Dahil merong nilagdaan ang UK noong 1951 na obligado silang tulungan ang mga nangangailangan ng tulong o yung mga asylum seeker. Ngunit ang nangyayari kasi ngayon, maraming illegal na pumupunta rito. Sakay sila sa mga maliliit na boats and dumadaan sila sa mga border. Kaya nais ng gobyerno na hulihin ang mga illegal na ito or ang tawag nga nila criminal at ibalik sa mga bansa nila. Isa din po sa issue, matinding issue dito ay yung mga asylum seeker kasi masyadong pinupondohan or binibaby daw ng gobyerno. May mga hotel pa po sila. And mahabang diskusyon yan, ayaw kong itakil yan. Pero pwede nyo na rin pong i-search. Nakakalat naman po ang mga asylum topic sa internet. So, ayun, isa po yun sa kanilang proposal. And number 11, ayun nga, yung English languages requirements for dependents, nabanggit ko na po yan. So, ayan po yung top 10 na highlights ko doon po sa white paper. Up to 80 pages po kasi yun, kaya kung may time po kayo, kailangan nyo po isa-isahin yun. Okay, so conclusion na po tayo. Hindi ko na po uulitin, pero nasabi ko na po kasi sa pros and cons vlog natin, yung mga plano ko in the future. So, dahil sa nangyari or dahil sa proposal na ito, dahil sa pasabog na ito ng government, UK government, baka within this year, by the grace of God, try my best na ngayon na matupad yung mga yun. Ayun, so hindi ko naman magagawa lahat yun kung hindi pa hintulutan ng Panginoon. So talagang I'm praying talaga na tulungan ako ng Panginoon. And before we end this discussion, I would like to end with the word of God from 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Let go and let God. Okay, so anong ibig sabihin nito? We need to trust Him and ibigay natin lahat sa Kanya yung worries natin and seeking His peace. Sobrang nakakawindang ito, especially sa mga may mga dependents, sa mga nandito na. Pumunta tayo dito sa UK, aiming na mapabuti yung buhay natin. Naniniwala kasi ako sa everything happens for a reason. For me, there is no point to worry all the time kasi maapektuhan lang yung mental health natin eh. Maybe this proposal taught us na huwag makampante, maging vigilant tayo, laging makikinig ng mga news, manunood, magbabasa sa mga newspapers. And baka ito na yung time na mag-isip tayo ng option B, plan C, or baka plan D pa yan. Kasi at the end of the day, bansa nila ito. Kung ipatupad man nila yan, wala naman tayong magagawa kahit magpirmahan tayo ng mga petition dyan, makikinig po ba sila? So, might as well gawin natin yung best natin. Huwag tayong mag-focus kung ano yung meron tayo ngayon. Dapat lagi natin iisipin na pag nangyari yun, ano na tayo.
So, mag-isip na tayo ng plan B natin. At sabi ko nga, kahit plan C pa yan, or D. And bakit natin i-stressin yung sarili natin sa mga bagay na hindi natin kontrolado? Kaya, let go and let God control of everything. Kasi naniniwala ako na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. So, ayun mga kabilabs, I hope nabigyan ko kayo ng kaunting pag-asa, or I hope na naging eye-opening ito sa mga nagpaplanong pumunta dito sa UK at sa mga kapwa ko bago dito sa UK. Kaya natin to. Proposal pa lamang ito eh. And sabi nga sa mga napapanood ko, parang imposible na ikat nila yung care visa, yung care worker visa, kasi nga mostly sa mga British naman ay ayaw nila ng ganitong trabaho. Mababa para sa kanila ang ganitong trabaho and mababa ang sahod. Mahirap para sa kanila. Usually sa mga care home, sa mga nursing home, sa mga hospitals, mas marami ang foreigners talaga. So, wag tayo mawala ng pag-asa. Pero kung ikaw ay papunta pa lang dito sa UK, kung 10 years ang aantay mo bago ka ma-ILR, maging settled, or magkaroon ng permanent residency, parang mag-iisip ka talaga kung itutuloy mo pa ba, kasi talagang hindi na siya valid na mag-sacrifice ka ng 10 years. Ubusin mo yung 10 years ng buhay mo bago ka maging permanent dito. Also, what if kung meron ka pang family na umaasa sa'yo or mga anak, ganyan. Pasalamat na lang tayo at until now may trabaho pa tayo, and gawin lang natin yung best natin. And maging grateful lang tayo palagi kahit na ganito yung nangyayari sa ngayon. I think marami pa naman kasi pagdadaanan niya bago maging batas. So, i-review pa nila yan. Pagdedebatihan pa nila yung maigi. Dadaan pa yan sa parliament and so on. Pero while waiting, gaya nga na sinabi ko, gawin din natin yung best natin. Mag-isip na tayo ng mga other options. So, I hope may natutunan po kayo. And if you think na nakatulong po itong vlog natin, or kung naging eye-opening po ito sa inyo, please don't forget to like this video and paki-share na rin po para maging aware yung mga kabilabs natin all over the world. Thank you for watching. God bless you all. Take my hand, follow me out of the land of anxiety.